ang inutang. Kasi dapat pag nag-utang ka, may nakikita ka. Alam nyo, noong papunta kami dito, nagsakay ako ng Philippine Airlines. Tapos, sa Philippine Airlines, nag-advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel. Tapos, doon sa ad nila, merong mga tourist spots ng Pilipinas. So, iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako, hindi sa New Star Hotel, pero sa isang portion ng ad. Kasi, nakalagay doon, sa Tacloban daw, anong tourist spot niyo doon? San Juanico! Diba? Ano ba? San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita yon ng administration. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Umutang ka, gumawa ka ng 264 kilometers na tulay sa Pilipinas. Kahit hindi nagkailangan ng tulay, gawan mo ng tulay. Kasi 264 kilometers yan. Tulay, tulay, tulay. Diba? Cagayan de Oro, to Siquijor, to Dumaguete, tulay papuntang Cebu, Cebu papuntang Bohol, Bohol papuntang Leyte, Samar papuntang Bicol, yan. Romblon papuntang Marinduque, Marinduque papuntang Batangas. Hala, tulayan mo yan lahat. Yan ang tourist spot. Philippines, the country of bridges. Yan ang tourist spot. Huwag niyo akong bigyan ng ad ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. We're living in the 1970s. Diba? Bago pala po tayo magtapos, hindi ko po nasagot yata yung tungkol sa San Juanico Bridge. Okay. Dalawa kasi napagsabay. Okay. Sabi nga natin, nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon, nung 1973. Siguro karamihan sa inyo, karamihan sa atin, hindi pa pinapanganak. Pero hanggang ngayon, nakatatag pa rin, nandiyan pa rin, ang San Juanico Bridge ay kailangan lamang ang rehabilitation. At tandaan po natin, hindi po sa sukat o haba or iksi o haba ng tulay, masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Tandaan natin, ang San Juanico Bridge ay mayroong 2.16 kilometers na haba. Ang Golden Gate ay mayroong 2.7 kilometers. Pero ang Golden Gate sa San Francisco ay tourist spot. At pati yung El Marco Bridge na pinakamaiksing tulay na may sukat na 6 meters ay tinatawag ding tourist spot.
Ang masakit lang, kapwa natin Pinoy, ibinabagsak ang turismo ng bayan, inaangat ang turismo ng ibang bansa. Yes, isang mapagpalang araw muli at welcome back. Kamusta kayong mga kababayan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, okay? Ay alam po ninyo ha, pag-usapan po natin itong mainit na palitan ng salita ni BP Sara at itong si Claire Castro, okay? Ako po ay nagka-interest sapagkat ay alam po ninyo ako ay nakarelate. Ako ay nakarelate dito sa sinabi ni BP Sara. Kung dahil nung araw ako ay walang-wala, ako ay bata pa, musmos, napagdaanan natin yung gawing kang alipin, utusan. Nandun yung makakarinig na masasakit na salita. Kung ikaw ay maramdamin, isipin mo, negative, masasaktan ka. Kakaroon ka ng galit sa iyong puso. Okay, kaya dito po sa sinasabi ni BP Sara, ito ikukwento ko to doon kasi nung isang araw, nung pumunta si BP Sara sa Australia, okay, nagtalumpati siya doon, At doon sa kanyang talumpati, nabanggit niya itong issue patungkol sa turismo ng ating bansa. Okay? Sabi ni BP Sara, nung siya daw po ay sumakay ng eroplano at doon sa eroplano na sinakyan niya, ay meron daw po doon na commercial at ang commercial na ito ay patungkol sa San Juanico Bridge. Ngayon, sabi ni BP Sara, nung nakita niya yon, siya po ay nairita. Dahil, sabi niya, itong bridge na ito ay napaka-eksi. Okay? Napaka-eksi. Para gawing tourist spot. Okay? At naihambing niya ito doon sa pinakamahaba na tulay sa buong mundo. Sa buong mundo ito kasi ayon sa akin pagsesearch, ang top 1 na pinakamahabang tulay ay matatagpuan sa China. At tinatawag na Dangyang Koshan Grand Bridge na may haba na 164.8 km at ang San Juanico Bridge naman ay may haba na 2.16 km. So dihamak na napakahaba itong sinasabi ni BP Sara na ito yung tulay na sa China. Okay? So ginawa niya itong pamantayan na dapat ganito ang tulay, mahabang tulay para deserving na gawing tourist spot. Okay, kung iintindihin mo siya literally, kaya parang masakit pakinggan dahil minaliit ni BP Sara itong San Juanico Bridge. Samantala yung sa China na mahaba, pinagmalaki. Okay? Ganun po ang lumalabas Kung literal na usapan parang minaliit ang sariling atin. At para doon sa mga sinasabi na sila ay tunay na Pinoy, nasasaktan sila. Lalo na itong si Claire Castro. Mamaya po, mamaya. Ngayon, kaya kung ating pong isipin mabuti, kung ating kukunin ang tamang insight dito sa sinabi ni BP Sara, ay meron pong malalim na kahulugan sa kanyang sinasabi na paghahambing dun sa mahabang tulay sa China at saka sa ating San Juanico Bridge. Meron pong malalim na insight doon ito yan mga kababayan ipaliwanag ko
Kung ikaw ay iyakin, tampuhin, magtatampo ka. Kasi feeling mo minaliit ka. Feeling mo inapi ka. Pero kung ikaw ay positive mag-isip, ang iisipin mo, itong sinabi niyang ito, ay gagamitin ko ito bilang motivation para mangarap ng mas malaki, para magsikap sa ikauunlad. Tandaan niyo itong usaping ito ay patungkol sa development. Patungkol sa infrastructure, progreso ng bansa. Kapag sinabing magpagawa ka ng tulay na mas mahaba, gawin mong tourist spot, ibig sabihin nun, yun ay nangangahulugan na nangangarap ka ng mas malaki para sa ikauunlad ng bansa mo. Yun po ibig sabihin nun. Kaya lang, dito po kasi sa naging sagot ni Claire Castro, ay para sa kanya, wala daw alam si VP Sara. Para sa kanya, ayan, masakit daw, sabi niya, dahil itong kapwa Pilipino pa ang bumabagsak sa sariling turismo ng bansa. Ganun lang po, doon lang tumigil ang takbo ng isip nito si Claire Castro, doon lang. Hindi niya inintindi, hindi niya inunawa ang insight. Ano ba ang mas malalim doon na mensahe sa sinasabi ni VP Sara? Yung sinabi ni VP Sara na yon ay isa po yung hamon, challenge sa gobyerno. Na gumawa ka, mangarap ka, gumawa ka ng mas malaki para sa bansa mo, para sa ikauunlad ng bansa mo. Yun po yun, Madam Castro. Nakapokus ka lang doon sa negative. Kaya tuloy naisip ko, iyakin ka iyakin ka diba? Masyadong mababaw. Masyadong mababaw itong wisdom ni Attorney Claire Castro pagdating sa mga ganitong usapin ng progreso ng bansa. Ganun po yun mga kababayan. Kung iyakin ka, negative ka mag-isip, pagka nakarinig ka ng negative na salita laban sa'yo, maramdamin ka, wala mangyayari sa'yo. Ngayon, sabi ko kanina mga kababayan, ako ay nakarelate dito sa sinasabi ni VP Sara na to. Kaya ako ganun po ang aking response. Kasi nga ganito mga kababayan ito po, ikikwento ko sa inyo itong sarili kong mismong experience. Ito ako po ay lumaki na walang magulang. Okay? Bata pa lang ako ay mga magulang ko ay maagang nawala. Yung nanay ko siguro mga 2 taon ako noon na nawala ang nanay ko. Ang tatay ko naman ay siguro mga 9 years old ako noon. No? So ang nangyari after nung namatay yung mga magulang namin, ang mga kapatid ko nagpuntahan dito sa Maynila. Ako na iwan sa probinsya. At doon sa probinsya ay meron akong kamag-anak doon, meron kami kamag-anak doon na kung saan doon ako tumira.
No? At doon sa kamag-anak ko na yon, ang naging trabaho ko doon ay utusan. Imagine nyo, 9 years old ako doon kaya ko na buhat ng arado sa amin yan, sa Bisaya, sa Kapis, tawag sa amin yan, arado. Halos kapantay ko lang yung hawakan ng araro, kapantay ko lang. Kapantay ko lang. Okay? Pag one time, tumama sa bato, yung araro, humampas sa ulo ko. Ayun. Tulog. Nakatulog. Nakatulog ako. Sa kasama ng palad, itong kalabaw, nung araw, kalabaw pa dahil wala nang nag-aalaga, wala nagko-control, andun, pumunta sa tubuhan. Nanginain. Okay? Nanginain. Siyempre, bilang may-ari ng tubuhan, tsaka yung amo ko, yung titirahan ko doon, nagalit siyempre. Siyempre, pagka ganun po ay katakot-takot na kastigo abutin mo. Okay? Katakot-takot na kastigo. Okay? Sa edad mo na yon, sasabihan kang BO-BO, di ba masakit? Kung makarinig ka ng ganon, BO-BO, kung maramdamin ka, sasama ang loob mo. Magkakaroon ka ng heat rate sa puso mo. Doon sa tao nang nagsalita sa'yo ng BO-BO ka, magagalit ka. Okay? Ganun po. Ngayon, doon po sa probinsya namin, dumating ang punto na ako naman na sinundo ng tiyahin ko sa ibang papunta sa ibang barangay. Ako sumama. Ang masakit naman ito, nung ako nandoon na sa bahay ng tiyahin ko, mismong pinsan ko, minamaliit ako. Okay, minamaliit ako. Lumakas ang ulan, no? Puro kwento kasi, puro kwento Kaya alam po yung mga babae na dito sa ikikwento ko sa inyo ay may mapulot kayong aral dito. Dapat sapagkat ito po ay personal kong naranasan, personal kong na-overcome. Okay? Nalampasan ko kumbaga. Ito yan Doon mismo sa lugar ng tiyahin ko na kung saan pinsan mismo uutusan ka, samantala sila itong malalaking karawan, mas kaya nilang buhatin yung isang sakong palay para dalhin sa gilingan, ako pa ang uutusan. Okay? Tapos nakita nila hirap ka, abuti kung malapit na yung gilingan, pagtatawanan ka, kakantsawan ka kumbaga. Pero nung time na yon, malinaw na sa aking isip na yung pinagdaanan ko na yon ay sabi ko balang araw ay malalampasan ko to. Balang araw makakaahon ako. Yung mga masakit na salita na narinig ko, ginamit ko siya bilang motivation para mapabuti. Okay? Para mapabuti. Nag-aral ako mabuti mula elementary, high school. Nung high school ako, para, siyempre wala kang magulang, wala nagpapaaral sa'yo. Pag Sabado, Linggo, pupunta ka sa mga bukid-bukid, makunguha ka ng mga puso na saging, mga gulay, ibibinta mo. At doon po ay malaking tulong sa akin. Okay, ngayon ito na mga kababayan, habang ako ay nag-aaral, siyempre para maka-survive ka sa loob ng 1 linggo, 1 buwan, pagkakasyahin mo itong kinikita mo para may allowance ka. Nung araw, doon sa aming probinsya, high school ako, nag-board na ako noon.
Sa boarding, dahil nagbo-board ka, kailangan magbayad ng boarding house. Ngayon, para mabayaran ko yung boarding house ko, ang ginagawa ko, nagtitipid ako. Tipid. Para makatipid, ang ulam ko, sa isang buwan, tuyo. Ang problema, nakarating ito sa aking mga pinsan. Sabi sa akin, yung palang konsumo mo, ang ulam mo, tuyo, pati pala utak mo, tuyo din. Bagamat ganoon ang aking sistema, pagtitipid, kahit na paano, ako po ay nakakasabay sa school. Kahit na mababa lang ako, third honor, may honor ako, at least meron. Sila nga wala diba? Lakas nila mang maliit. Sila nga wala, at least ako may honor, third honor nga lang. Diba? Ganun sabi sa akin, ang konsumo ko sa isang buwan tuyo, pati utak ko tuyo din. Pero ginamit ko yung motivation. Balang araw makita nyo, ipapakita ko sa inyo na uunlad ako. Magsisikap ako sa pag-aaral. Yung tingin nyo sa akin, mali, nagkakamali kayo. Totoo po yun. College ako, nag-aral ako, working student. Trabaho sa araw, aral sa gabi. Kinaya ko yun. Okay? So, ibig sabihin, yung mga negative na narinig ko sa ibang tao, ginamit ko siya as good motivation para sa ikauunlad ng buhay mo. Okay? Huwag ka dapat negative, huwag kang ningas kugon. Huwag kang magiging isip bata na makarinig ka lang ng salita, iyakin ka, ay, sige ito, inaway ako, binuli ako, hindi ganoon. Diba? Ganun po yung mga kababayan. Sabi ni Atty. Castro, nakakalungkot daw na Pilipino, minaliit ang sariling turismo ng bansa, samantala ang China pinagmalaki. Pero hindi niya naintindihan ang tamang insight, mensahe dun sa sinabi ni VP Sara. Diba? Yun po yun pag sinabing magpagawa ka, ibig sabihin nun, mangarap ka. Pag nagpagawa ka, para yon sa ikauunlad ng bansa mo. Progression ng bansa mo. Yun po yun Yun po tamang mensahe doon. Di ba? Masyadong literal. Masyadong nakapako lang si Claire Castro doon sa kanyang naisip. Di ba? Kaya nga, sabi ko, kung pagpantayin natin o ipaghihambing natin itong si VP Sara at itong si Claire Castro, parehong abogado, sinasabing ito si Claire Castro daw ay isang ano ba ito, yung cum laude sa yung ST. Si VP Sara naman ay may doctorate bilang abogado at isa ring therapist. Okay? Pero kung pakinggan po natin ang kanilang wisdom pagdating sa pananalita, lalo na mga pananalita, ay di hamak na lamang ang angat-angat si VP Sara kumpara kay Claire Castro. Angat na angat po si VP Sara. Di ba? Ibig sabihin nun si VP Sara frustrated. Dala po ng kanyang frustration sapagkat para sa kanya po ang gobyernong ito ay hindi nangangarap ng malaki. Walang ginagawa.
para mapaunod ang bansa. Yun po yun eh. Di ba? Eh wala eh. Kaya nga sabi natin, hindi na nga nag-iisip ang inyong boss, pati ba naman itong tagapagsalita, hindi rin nag-iisip. Pababaw din ang wisdom. Di ba? Mababaw din ang wisdom. Okay? So yun po mga kababayan. Dapat wag maging iyakin si Atty. Claire Castro. Dapat basahin mo eh. Basahin mo ang kanyang sinasabi nitong taong ito. Halimbawa si VP Sara. Basahin mo kung ano ba ang insight, ano ba ang mensahe na kanyang pinaparating. Para maintindihan mo, para magkaintindihan kayo. Wala pinagkaiba yan eh. Halimbawa kayo to. Asawa mo. May sinasabi niya. May sinasabi siya. Sinita ka. Pinuna ka. Dahil hindi ako kumikilos. Sinabihan ka tamad mo naman. Kumilos ka naman. Pag sinabihan ka tamad mo naman, masakit yun. Pero kung intindihin mo mabuti, kung unawain mo mabuti, meron po yung malalim. Meron po yung kumbaga wake up call. Yung tinatawag. Ginigising ka. Na kumilos ka. Yun po yun, mga kababayan, ibig sabihin. Diba? Hindi yung iisipin mo agad, ina-underestimate ako nito. Minamaliit ako nito. Minamaliit ang bansa. Mali. Mali.